Okay? Tingnan niyo sabi. Go ye therefore and make disciples of all nations. Diba? Tapos sabi doon sa baba, teaching them. Yung disciples na gagawin mo, gagawin mo siya, tuturuan mo siya. Teaching them. Anong gagawin? To observe all things. Diba? Sabi doon, to observe all things whatsoever I commanded you. Ang unang gumamit is to make disciples. Therefore, yung tuturuan mo sila, yung disciples na gagawin mo, ay dapat rin gumawa ng disipulo para sa ating Panginoon Kristo. So, pasa-pasa lang po yan ng tungkulin. Ikaw na ginawang disipulo ng Panginoon o alagad ng Panginoon, gagawa ka rin ng disipulo o alagad para sa Panginoon. At tungkulin po natin. Okay? Tungkulin po ng bawat isa sa atin na tayo ay tumulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, tumulong sa pakaligtasan ng buong mundo sa pamamagitan ng panganganak natin, ng ating pananampalataya na makagawa tayo ng marami pang mga alagad para sa Panginoon. Okay? Gagawin po natin yun at yun po ang kagustuhan ng spokesman ng Diyos sa mga kapitbahay. Okay? So, ang ibig po sabihin ng disciple, kung gagawa tayo ng isang disciple, ang ibig po sabihin ng disciples ay learner. Learner. Ibig sabihin natututo. Kaya kung gumagawa tayo ng disciples, dapat natin tinuturuan. Kaya nga, sabi ito, teach them. Tuturuan po natin yung mga hinihimok natin na maging alagad ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga ni Kaya, paano tayo magtuturo kung wala tayong natutunan? Kaya kailangan natin tayo natutunan bago tayo maging tagapagturo. Para ang mga tuturuan naman natin ay mga anak pa ulit. Tayo bilang disipulo ay mga anak pa tayo ng mga disipulo ng ating Panginoon Hesus Kristo. So yan po ang isang mga pangunahing tagubilin ng Panginoon na dapat nating sundin, dapat nating pakinggan para sa Kanya, na tayo ay gumawa ng mga disipulo para sa Panginoon. Okay? So, pero ano ba ibig sabihin nun? Paano ba tayo magiging disipulo ng Panginoon? Paano tayo gagawa ng mga disipulo ng Panginoon? Sabi po ng banal na kasulatan dito sa John chapter 8 verse 31, and said Jesus to those who believe on Him. Ito pong mga Hudyo ito, meron lang po silang faith sa ating Panginoon Kristo. Pero hindi po sapat yung faith. Kasi mga disipulo na siyempre kinakalam may faith po sila. Hindi po sapat na ang isang disipulo ay magkaroon lang ng faith para siya'y tawaging disipulo ng ating Panginoon Kristo o alagad ng ating Panginoon Kristo o mga nangatututo sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. So, ang tinuturing ng ating Panginoon Kristo ng mga disipulo, para ito ay maituring ng ating Panginoon Kristo ng disipulo, hindi lang basta meron siyang pananampalataya, kundi ang lahat ng mga salita ng ating Panginoon Kristo ay dapat niyang pananatilihan. Okay? So, marami nagsasabi sila'y Christian, marami nagsasabi sila'y alagad ng ating Panginoon Kristo. Marami ng ating Panginoon Kristo, okay. Sinasabi mong alagad kita, you have to continue. You have to abide. You have to keep my word. So, ibig sabihin, ang tunay lamang na alagad ng ating Panginoon Kristo ay yung nananatili dito sa kanyang mga aral. Pag lumalabas na ang tao, kahit
successful yung sinasabi nilang pangkating pangreliyon nila. Sinasabi nila sila Christian. Kung ang kanilang patuloy na sinasama-sama ang mga aral ay hindi na aral ng ating Panginoon Kristo, hindi sila tunay na disipulo ng ating Panginoon. Hindi po sila tunay na alagad. Okay? Kung yung mga practices natin, mga ano natin ay hindi ayon sa kanyang salita, hindi po tayo alagad. O yung kagabi, may pausap kami, tinatanong kami, o yung mga tinuturuan nyo ba, ay inoordinahan. Mukhang wala sa Biblia. Kung nanatili tayo sa salita ng Panginoon, hindi tayo lalabas dun sa kanyang sa kanyang sinasabi. Meron pong pattern lamang tayo susundin at ang pattern lamang natin susundin ay walang iba kundi ang kanyang salita. Sa makatuwid bagay, ang Biblia.